Merong mga balita nakarating sa amin na katropa nyo na po yung nanalo. Totoo yan. Kaya ako na-brought up yan kasi inopen up ni Senator Coco yung tungkol sa mga pagpanalo-panalo na yan. So, mamaya mag-executive session tayo para masiguro na talagang hindi po katropa ninyo. Kasi yun po yung kumakalat na balita ngayon na hindi ko pinakinggan. Remember, hindi ko tinalakay yan until sa dumating si Senator Coco. So, kailangan ko yung pangalan, identity nung nanalo. Especially sa Iloto pala siya nanalo. Kasi meron pong balita, 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. Di wow. Unang-una, mayroon bang pinagbabawal sa pagtaya ng loto na parang yung mga raffle-raffle, di ba? Sa mga kumpanya, ayan, iba sa mga malls, di ba? Na bawal manalo yung, o bawal yung sasabihin na may ticket, yung immediate family mo. May ganun bang rules sa batas, Idel Rap-Rap? Diba? Kung nag-invest siya ng 30 million, tumaya siya worth 30 million at natsambahan niya. For example, no, let's put it in that context, binabawal ba yun sa batas? O kalim... Ano yung sagot ni General Manager Robles? Actually, Make sure na lahat talaga po tama. on record dyan, kung isusumpinan niyo po, we can provide the No, names. Yun. Di ba? Kung isusubpina nyo, if they can provide all the names. Hindi lang yung isang tinatarget mo regarding sa winner ng iloto. Right? Kasi sa iloto, mabilis matetrace yan eh. Kasi, chinek ko na yan at meron yan yung tinatawag na KYC, no? You know your customer, right? So, ipapasa mo yung identification mo to be sure na nasa legal age ka. Dahil nga, di ba sa outlet, bawal tumaya yung below 18. So mabilis nga naman niya matetrace, either na na-claim na yun or not, di ba? Kasi mas maganda kung na-claim na eh. Mas makikita mo yung tao eh. Pero kung di pa nakiklaim, ang gusto niya malaman is matrace agad kung sino yung nanalo because it was coming from iloto. Pero ano yung legal basis ng request ni Idel Rap-Rap nyo, mga Tulfo Fanatics, na ibulatlat yan without proper due process? Kasi nga, ano yan eh, di ba? May Privacy Act tayo eh. Masasagasaan yun. Human rights yan. Tapos ano pa yung may mga banta pa siya rito na kung ano-anong gagamitin niya. Ayan, sabi, ipasabpina nyo at we can submit all the records kasi nasa batas na yun. Di ba? And most probably, dapat ito, mahingan yung mga tao na yan, hindi lang itong nanalo ng iloto na 698 million para sasabihin na biglang makalkal yung kanyang identity. Di ba? Know about, whereabouts, right? Kasi siyempre, pag pinakita mo identity mo, kasama address eh. Tapos biglang-bigla ay, Mario Sep. Then, executive session, pwede naman siguro yan. Am I right, Senator Coco? Can we... bakit executive session? Di ba? Ano yung sagot ni Coco? do that on executive session? Yes, Mr. Chairman, let's make it a strictly executive session. Yes. Na, even on the part of the Senate, limitado yung mag-attend at saka identified natin. And then, of course, kami, liability na namin yung kami pang source ng leakage. So. Like I said, Di ba? Nagkaroon na kasi ng leakage dati dyan sa Senado. Ngayon, etong isang mama na to, si Idol nyo, pinagpipilitan na kailangan niyang makuha yung identity nung nanalo. Kung totoong tao daw yun. Teka. Ano yan? Dumaan naman sa CAPTCHA yan, di ba? We trace that you are not human, di ba? Tapos, checkin mo yung kung human ka. CAPTCHA. Di ba? Idol, nasubukan mo na ba yun? Right? Pero yung sasabihin na mabulatlat, mabuyangyang, through executive session, bakit nagmamadali? Why not follow the due process of doing it by subpoena na ang hamon nga ni GM Robles is you can see all the records. All the records, siguro yung mga time na panahon na pinagbibintangan siya dahil sa mga pinagpupuputak na itong si Mahar Luka-Luka, 'di ba? Na baka source ditong si Idol ninyo. So yung time na siya yung naging GM ng PCSO and regarding these things na sinasabi na may mga hocus-pocus, mailabas yung records. Gusto nyo, alamin nyo lahat, di ba? But, with the power of the law, regarding sa human rights and sa Privacy Act, kailangan yan, bago yan mabulatlat, lahat ng mga tao will be informed na
yung mga identity nila ay mabubulat-lat ng Senado. Kasi hindi naman porket sabi nga, senador ako. Diba? Teka, hindi mo karapatan yung pagkatao namin. Right? Yun lang kasi yung mga magiging lohika nun eh. Make sure daw. Bakit ba nagmamadali? Kasi balita, kinukwento niya na sa kanyang programa eh, para ma-content agad-agad. Naku, yung nanalo, baka biglang dumami yung kamag-anak at mga kaibigan mo. Mr. Robles, kasi nga po, may clamor na malaman yung katotohanan. Kasi marami sa mga mananayan nagsasabi, yung nanalo ng 690 million, hindi raw yung legit na mananaya, kundi galing doon sa tropa niya. I'm sorry, I'm gonna repeat this again. Yung pong kumakalat na balita, galing doon sa tropa niyo, nag-invest ng 30 million. Kung nag-invest ng 30 million, how he invested or she invested the 30 million? Itinaya? Kasi pag itinaya yung 30 million, and we will look at the mathematics, no, na sinasabi nga ni Senator Coco dito, the probability, legit na taya yun. Kaya nga tanong ko, meron bang batas na nagsasabi na hanggang ilang degree ng mga empleyado ng PCSO ay hindi pwedeng tumaya ng loto? Is there any in the law? Yun ang mas magandang binubulatlat kasi kayo yung nagbubulatlat, dapat kayo yung nagbibigay sa mamamayan ng impormasyon, hindi yung daan lang sa mga... Para makuha nga itong 690 million. Para maalis na po yung haka-haka na yan, gusto po namin makita kung talagang totoong tao yon. And then gagawa nga ako ng cross-checking. Sinabi ko na kanina, I'm gonna use the NBI, the ICT, if I have to hire a private detective, para magkaroon ng cross-checking kung yun ba related sa inyo. Hindi. Pag lumitaw na hindi, sabihin ko rito na hindi related talagang legit winner yan. Aamin ka talaga ha? Promise yan ha? Kasi wala pa kami natatandaan na umamin ka sa isang dinala mong marites. Tapos sinabi mo na fake news ka. Unang-una, sabi nga, gusto mong malaman, tapos ang dami mong gagamitin ng mga government agencies, and suddenly, is yung tao iniimbestigahan without her knowledge, na iniimbestigahan siya, na para siya naging kriminal bigla because of your marites, then suddenly is may private investigation, di ba? May private investigator, may CIDG, may DICT, kasama pa kung ano-anong ahensya ng gobyerno na hindi related doon. So, kung magkataon sasabihin na kaibigan na nag-invest ng 30 million, what's the big deal kung itinaya yun legally? Tumaya, may ticket, nakuha, di ba? Ako, gustong-gusto ko yan eh. May nakikita ko yun, di ba? Yung para bang gagawa ka ng 8 numero, tapos tatayaan mo, ganun numbers yung combination. That's the deal in Lotto eh. Right? O you put up all the numbers and pagka-chinekan mo lahat yun, lahat na ng combination, lahat na ng ticket, ibibigay na siya nun. But is 30 million enough for an investment regarding the total probability of each Lotto raffle from 642 to 658? Meron ba? Senator Coco? Well, wala naman, Mr. Chairman, except that as a mathematician, I'm interested at looking at the rate of success in hitting the Lotto jackpots, Mr. Chairman. And I will compare it with some other systems in some other countries, Mr. President. Okay, yun ang sinasabi ni Senator Coco. So, tingnan natin ito. Simple lang naman. Mag-google mo naman yan. Hindi ka na mahirapang mag-compute. Ilan ba yung total na probability or total combination, no? Yung total combination kasi yun yung probability. So, sa 642, may 5,245,786 combinations. 645, 8,145,060 combination. Sa 649, 13,983,816 combinations. 655, 27,988,675 combinations. Sa 658, may 40,475,350 combinations. So that's the total probability of winning. Abay, yung pinakamalaki, 648, mas marami pa yung tinatawag nating registered voters ng Pilipino. So sa bawat combinations na yan, sa 642, kailangan ng mabubuo dyan, pag tigi-tigisa, yung halos 6 na milyong tao, tigi-tigis ang taya lang na kombinasyon, no, na iba-iba regarding that probability,
Ang magiging total amount niyan is 104,915,720 pesos. Sa 645 is 162,901,200 pesos. Sa 649, 277,676,320 pesos. Sa 655 is 559,773,500 pesos. At sa 658 requires 809,507,000 pesos. So, ibig sabihin, kung nag-invest ka ng 30 million, ilan lang yung probability of your ticket. So, kung sinwerte doon sa ininvest mo, 'di ba, na hindi mo tinayaan lahat yung probability. If we are talking about 655, kailangan mo mamuhunan ng 559,773,500 pesos para makuha mo yung assurance na ikaw yung makakakuha ng proper combination. Kahit ano pa yan, di ba? Kasi lahat ng kombinasyon na yan, natayaan mo. Di ba? So lahat yun, yung anggulo na yun is masusure mo. Pero lugi ka pa. Kasi ang pinanalunan lang is 698 million. Tatanggalan pa yun ng 20%. Right? Sinasabi niya, 30 million daw yung ininvest. Kung 30 million yung ininvest at tumaya siya, worth doon sa mga combinations na maaaring makuha, yung mga lucky picks yan, kadalasan, di ba? May mga dyan sa ticket ng loto na masasabi na gagawa ka ng combination, and et cetera, bahala na siya, or sasabihin through lucky pick. 30 million worth of lucky pick, di ba? Iba nga, may nanalo ng lucky pick, isa lang ang taya, nanalo na eh. Right? Kasi yun talaga, sabi nga, that's your luck, di ba? Pero isasabihin na dadalhin sa executive session at para malaman yung identity, teka lang, bakit ayaw ng proper due process na ipasabpina? Right? I will compare it with some other systems in some other countries, Mr. President. Oh yeah. Anyway, nabuksan na rin lang yan. Meron pong nanalong isang tao sa 600, I think the other day, 680 something million. Okay. Ang tanong ko po, yan ba sa online nanalo o yung sa betting station? Over the counter po yan, yung sa traditional betting Over the station. over the No. This is yung una, yung 640. Kayo naman. Relax lang. Konti lang yung pagitan nun, ha? Yung sa local betting station, di ba? Sa normal betting station, 640 million. Ngayon, gigil na gigil siya dito dahil nga ayaw niya yung sa iLotto, di ba? Na automatically, pag tumaya ka sa iLotto, nandoon na nga yung sinasabing KYC kasi kailangan mong ipasa, tumataya ka, alam na nila yung identity mo. Kaya automatically, when you won, dyan through iLotto, is identified ka na ng system, who are you? Kaya dyan siya nang gigigil. Yung 640 million, ayaw mong ma-check kung totoong tao rin yon. Kasi ginagawa nyo lahat ng chismis yan, di ba? Sa social media, tuwing may mananalo, laging ang bate, congratulations, PCSO. Kagabi yung iLotto. Hindi, sa iLotto ba ito? Yung sa 600 something million? Relax na, easy. We'll get there. Hindi, sa iLotto ba ito o yung sa Lotto Agent Station? Last night po, Mr. Chair, it was 698 million ang pinatinamaan po. Kaya nga po, yung Konti lang difference, di ba? tumama na yon, saan po siya bumili ng ticket? Sa iLotto po. Sa iLotto. Good. Ayan, kaya nga sabi niya, good. Kasi nga, di ba, alam niya kasi may KYC, so matetrace. So, isabihin pinipilit niya na may hocus-focus sa iLotto. Kung bagsa na nagkaroon ka lang ng kumbinyente na nasa bahay ka, umuulan man o ano man, at wala kang oras para tumakbo doon, you can just bet online na ginawa ng PCSO. Kasi yung mga daldal ng daldal, ano bang dahilan ninyo para ibagsak ang PCSO? At bilib na bilib kayo mga tulponatics kay idol rap-rap ninyo? Sasabihin nyo, pag kami tumitira, marami natutulungan. Bakit ang PCSO ba? Walang natutulungan? Kung paramihan lang natutulungan, napakaraming natutulungan ng PCSO for long period of time, alam yan ng mga lumapit na sa PCSO at nakatanggap ng tulong,
na talaga namang sasabihin nga, hindi na bulatlat ang buong buhay nila at ginawang teleserye ng katulad ng idol ninyo. Masakit ba? O ayan, babalik namin yung konteksto. Nakatulong. Tumutulong. Now, sa executive session, I need to know kung sino yung nanalo. Kasi nga po, merong mga balita nakarating sa amin na katropa nyo na po yung nanalo. Totoo yan. Kaya ako na-brought up yan kasi inopen up ni Senator Coco yung tungkol sa mga pagpanalo-panalo na yan. So, mamaya mag-executive session tayo para masiguro na talagang hindi po katropa ninyo. Kasi yun po yung kumakalat na balita ngayon. Yun ang tanong natin, may batas ba? Pakikalkal nyo naman, Idol Rapi. Kung may batas na yung katropa ng isang taga-PCSO, not only General Manager Robles, di ba? Kasi ano yan, may series yan eh. Basta lahat ng empleyado, bawal tumaya sa loto. Until what degree? Hindi ko pinakinggan. Remember, hindi ko tinalakay yan until sa dumating si Senator Coco. So, kailangan ko yung pangalan, identity nung nanalo. Especially sa Iloto pala siya nanalo. Kasi meron pong balita, 30 million daw po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. Tumatango si Ma'am Javier. Tumatango yung presidente ng mga lotto operators. Kasi alam nila yan. Diba? Matagal na yung kalakaran, lalong-lalo na nung 10 piso pa lang ang taya sa loto. Yung mga mayayaman, nag-i-invest talaga yan, isinasara ang loto outlet at tuwan-tuwa naman itong mga operators. Alam nyo yan, sabi nga, kung kalkalan din lang naman ng kalokohan, di ba? Kasi hindi naman kalokohan yun eh. Mamumuho mag-i-invest. Pinag-usapan natin yung probability kanina, di ba? Ano lang naman yung requirements, halimbawa, yung 642 is may 100 million. Kung sa 10 pisong taya, right? Mamumuhunan ka ng 5 million mahigit, tama ba? Ano ba yung ating nakita kaninang probability ng 642 na lang? Siya yung pinakamababa. 104 million. Okay? O yung 645 na sinasabing tinamaan 162. Right? Kung 10 piso ang taya, hahatiin mo yan. So, may dividendo, may ganansya sila. Right? Sa 104 million, magiging 50 million yan. Right? Kung 100 million plus yung 642, mamumuhunan ngayon sila. Isinasara ngayon yung isang loto, hindi lang isang loto, no? Tagumpay sila doon kasi laki ng komisyon. Tapos sigurado pang may mananalo sa kanila. So malaki ang kabig. Kaya siya tumatango-tango because she knows yung kalakaran. May pamumuhunan yan. Kung sasabihin mo 10 piso ang taya, tapos 698 million. Yung 809 million sa 658, hahatiin mo yun, magiging 400 million yung puhunan. Mamumuhunan sila ng 400 million, kikita sila ng almost 700 million, less mo 500 million. Diba? Enough na ba yun? Kumita sila ng tig to 20 million sa puhunan nilang tig 50 milyones? It depends doon sa target kasi 20 million is 20 million. Diba? Kung ano yung magiging share nila. 50 million ng puhunan, kikita ka ng 20 million, ba malaki yun? That's the logic eh. Kaya tatawa-tawa itong Ale. Kasi she knows naman yung tinatawag na nakalakaran dyan. Napakasimple lang naman kasi ng logic. Pero ngayon 20 na antaya, ang labo nun sa puhunan against doon. Kung nag-invest man ng 30 million at itinaya lahat yung 30 million na yon, what's the big deal? Nanggagalaiti sila kasi sa iloto at wala silang komisyon. Right? Siyempre, yan po yung sabi-sabi nila. Ang problema, yung sabi-sabi. Idol, di ba? Sabi ng mga matatanda. Minsan, bukang bibig mo rin yan. Huwag nagpapapaniwala sa sabi-sabi. Ngayon, dala-dala mo sa Senado, sabi-sabi. Di ba? Sabi ng matatanda, ang taong mapapaniwalain sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Maalis yung sabi-sabi na yan, mamaya po sa executive session, gusto ko malaman yung identity ng taong yan para... Ayan, gusto niya. Di ba? Automatic, dapat pagka gusto niya, ibigay mo agad. Walang due process. Kaya yung masyadong bilib na bilib sa mama na ito na lahat shortcut. Pag ito sinabing nakamalas-malasan ng Pilipinas, ito naging presidente, wala nang batas na papapatupad. Pati yan tsacha nyo, biglang mawawala. Yan tsacha nyo, hindi na kailangan dahil yung 1987 Constitution magigiba sa gusto niya. Hintayin nyo.
Wala nang cha-cha-cha-cha, wala nang gastos. Basta gusto niya. That's final. Matindi. Malala pa tayo sa NOCOR. Makagawa kami ng mga research Wow. kung kinakailan mag-hire ako ng private detective Aha. para masiguro na hindi connected sa tropa ninyo itong nanalo. Bakit nga? Ano ang problema kung sasabihin connected? The thing is, papaano nga? Let's put it in that context na connected. What's the big deal? May batas ba na bawal tumaya yung kaibigan niya, kamag-anak niya, o siya mismo na tumaya? Bawal ba? 'Di ba? O nasa batas ba? Is there a ruling na pagtaya ng loto na bawal yung mga kamag-anak, kaibigan, o kung ano man degree, 'di ba? Nasasabihin na bawal silang tumaya. Kasi even you bet for a 20 pesos ticket, that's an investment of gambling, 'di ba? In-invest mo yung 20 mo na yon looking forward to win the jackpot. Simple, 'di ba? Pero ano daw yung gagawin niya? Kapag halimbawa, after mag-hire ako ng private detective at na-trace na talagang, ay lumitaw na talaga hindi galing sa inyo, then sasabihin ko rito Talaga lang, aaminin mo ha. na yung ay chismis lamang, walang katotohanan. Sasaminin mong galing sa iyo yung chismis ha. Pero pag lumitaw sa ginawang investigasyon, I might even use the NBI, Oh, DICT, oh, private detectives, CIDG, oh, lahat ng mga agencies ng gobyerno oh, para gumawa ng cross-checking, LTO, oh, PSA, oh. kung connected ba o hindi, or SEC, connected ba o hindi sa mga kasamahan nyo dyan sa PCSO. Oh, kasamahan nyo sa PCSO. So he's not pointing only to General Manager or GM Robles, but the entire PCSO staff, 'di ba? The whole. So bawal pala kayong, oy mga kamag-anak diyan, bawal pala kayong tumaya. Allowed, 'di ba? Then he will use all the government agencies daw para doon sa ninanais niya na gusto niya. The thing is, if it will be brought in executive session, is it fair na gusto niya malaman yung identity ng tao at paiimbestigahan niya kung ikaw yung nanalo, kaibigan? 'Di ba? Tapos, wala kang kaalam-alam. Iniimbestigahan ka na pala. Ngayon, narinig mo yung sinabi ni Idol Rap-Rap ng Tulfo Fanatics. Di ba? Oh. Iimbestigahan ka. Without your knowledge. No? Without your knowing. O, even narinig mo siya na gagawin niya yan. Sabi niya, di ba? Linaw naman. Wala ka namang approval. Kasi kung iimbestigahan ka, di ba dapat na nadudoon, alam mo, that you are knowledgeable na iniimbestigahan ka kasi gagamitin si NBI, DICT, CIDG, 'di ba? Pati LTO. Ano kinalaman para malaman sa LTO yung pagkakimagkaibigan? Ano kinalaman ng PSA yung para matrace sila yung magkaibigan? 'Di ba? Driver's license tapos PSA birth certificate. Anong kinalaman nun kung kaibigan? Right? Kasi sabi, kaibigan eh. 'Di ba? So, iba yung logic ng kamag-anak sa kaibigan. Right? Then, pati SEC. O, siyempre, 30 million. So, may negosyo. 'Di ba? Baka magkaano. 'Di ba? Ang daming gagamitin. He will use all the government agencies for this thing. Isinasabi na ni GM Robles, ipasabina nyo and we can submit all the records. Bakit nga ba minamadali ni idol ninyo, Idol Rap-Rap ninyo, na sa executive session niya malaman yan? Para ma-content agad? Kasi content niya na sa RTIA eh. Ipinagyayabang niya na yan doon eh. Kinokwento niya na eh. Hindi kaya biglang sa sobrang tabil ng dila, biglang-bigla, mabulat-lat. Baka yung sinasabing private investigators, biglang-biglang magulat ka na lang, kaibigan, kung ikaw yung halimbawang nanalo. Tapos meron ng ban ng RTIA sa harapan ng bahay mo at nagkagulo na yung lahat ng kamag-anak kapitbahay mo na hindi pumapansin sa iyo. Kung halimbawang isa ka, 'di ba? Kung hindi naman totoo yung 30 million at isa kang normal na tao, right? Biglang gumulo yung buhay mo dahil sinagasaan yung pribadong buhay mo, yung privacy mo, nang dahil lang sa for the views. 'Yun lang, 'di ba? Sabi nga sa mga nagdadadaldal, simply, and try to understand, no? Hindi yung tipo bang masyadong maraming eme-eme. Si PCSO,
okay yung yung hearing no. Kung may anomalya, okay, good, malaman natin, 'di ba? Kung nagkakadayaan. But the thing is, kailangan kasi yung ticket to claim Ano yun, lumabas mo na yung numero bago generate yung ticket, 'di ba? Show the ticket kasi may oras yung ticket Yung sinasabi sa social media, yung nasa kanan, yun yung nag-log in yung yung machine, no? Tapos yung taya nandoon sa kaliwa. Be observant din. Huwag yung tipo bang pag may nag-vlog na ito yan, nagsado ka nagpapapaniwala sa sabi-sabi sa chismis. Sabi nga, 'di ba? Ang mahilig magpapaniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Okay? So, yun lang yung ating nire-remind. At yung nagustuhan nyo naman itong ating munting review na to o ating reaction na to, please don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads at maka-join ka sa ating mga live. Himayan at balitaktakan, and please share so we can spread the love and the knowledge. Okay? So, ingat kung nasang panig man tayo ng mundo. God bless us all.